guys, ito po ang aking mga ingredients sa pagluluto ng aking pangnegosyong laing. Yan po. Yan. Pork. Pwede rin pong chicken at shrimp. Pag may nag-request po na hipon lang ang kanyang sahog, yan po. Ginagawa ko po yan. Pero ito po ay pork. So, ayan. May suka din po ako. Crushed garlic. Meron din pong garlic na bupa kung gusto nyo pang-stack. At ayan po, meron ako ditong alamang. Nilalagyan ko po siya ng alamang para mas malasa. At ito po ang ating ground pepper powder. Ang aking mga condiments. Alam niyo na, bigyan naman, Knorr, and Magic. At syempre, hindi mawawala ang ating sibuyas. Ang ating pangpaanghang na sili. So, yan po ang aking mga ingredients kapag ako'y gumagawa ng aking laing na pangnegosyo. Pork, suka, alamang, garlic, ground pepper, condiments, yung cubes natin, at saka yung magic sarap, chilies, onion. So, yan lang po. Yan lang ang ating ingredients sa paggawa ng laing na pangnegosyo. At syempre po, importante po ito sa ating laing, ang ating luya, ginger. Ito po ay isa sa pinaka-importante para maging malasa ang ating laing. Maraming luya ang kailangan. At syempre po pala, yung ating pinaka-importante na ingredients para maluto ang ating laing at maging masarap, yung ating gata, coconut milk. Hindi po magiging masarap ang laing kapag wala ito. Siya po ang ating pinaka-main na kailangan sa mga ingredients. Pure coconut milk. Marami po siya. Yan, sa isang salangan. Maraming gata ang kailangan. Later naman po yung ating process kung paano na ang pagluto. So, ayan po, Kanation. After ko pong magayat ang aking mga rekado, sinangkutsa ko po muna siya. Ayan po, kagaya ng karne po, ng baboy. Pinalambot po muna natin siya. Then, sunod natin yung mga rekado na iba pang kailangan natin. Lahat po yun, gigisa lang po natin. Kasama na po yung shrimp paste or alamang. Kailangan isasangkutsa po natin siya muna para hindi po siya malansa. Yun po ang sekreto nun sa alamang. Huwag po nating ilalagay na kagaya nito. After po nating maano yung gata, saka po natin ilalagay yung alamang. Hindi po. Kailangan isang kutsa rin po natin. Igisa rin po natin yung alamang para mas malasa po. So, ayan. Ganyan lang po siya. Continuous stirring lang po hanggang sa kumulo ang gata. So, kakang gata po ito. Marami siya. Kailangan siya maraming kakang gata para masarap at nagmamantika ang ating laing. So, ayan lang po. Ganyan lang po siya hanggang sa kumulo. Ganyan lang po siya hanggang sa lumapot at magmantika rin. So ito, tinimplahan ko rin po siya ng powdered pepper, konting salt, then konting magic sarap. Working sa mix. Kaya mas masarap siya. Ito po yung linalagay ko sa ibabaw ng laing. Ang style pinangat na rin po. So, ayan. Hanggang sa lumapot po siyang maigi. Then later on, lagyan natin ng konting suka para kontra panis. So, yun sa mga gilid niya, pag nakikita natin na nag-form na yung mantika, yung oil niya, pwede na po yan.
So, ayan po, nung pagkalagay ko kanina, hindi ko na nakunan. Kailangan lang po, pakuluan lang siya ng pakuluan ng matagal. At kapag medyo ano na siya, luto na, pwede na natin hinaan yung apoy para iniinin lang po siya. Yung bang para maluto po siyang maigi. Kasi yan po dapat ang ginagawa sa laing. Kailangan lutong-luto po siya para hindi nyo po ma-feel yung nangangagat sa dila. Kasi po ang laing talaga to, kung tutusin. Kaya sinasabi natin Makate kasi halo tayo ng halo habang nagluluto. Yun, madalas ganun po ang nangyayari, kumakate. So ayan po, in ko lang po siya hanggang sa maluto po siya. Konting baliktad lang po, halo-halo. Pagka ano, titingnan-tingnan lang natin, check na lang, check. Pagka ganyang ano, medyo maanuhan siya sa didikit yung kanyang ano, gata sa kawali. So ayan, takpan po muna natin siya. Meron ako ditong giant na pangtakip. Hintayin po natin siyang maluto sa ganyang paraan. Kaya matagal po talaga ang proseso niyan, yung pagluluto ng laing.
you. Deliver na po.